ka nang kausapin si Rose, sinayang mo pa. Wala naman akong sinabi. Yun nga, wala kang sinabi, Jack. Hindi mo ako wingman forever, okay? Pangit mo ka banding pag ganito. Paulit-ulit ka na lang. Hindi ko lang talaga alam, par. Paano magsimula? Ay, naku, hindi yun ang tanong. Ang tanong dyan, kailan mo sisimulan? Dear love, ako si Jack. Early 30s. No girlfriend since birth. Pero wag niyo akong husgahan. Hindi ako pangit at hindi rin ako kapos sa pera. Kung kakayahang magtaguhid ng pamilya ang basihan, pasado ako. Pero hindi yun ang punto. Hindi rin ako yung tipo na nagpapa-pressure dahil lang lagpas na ang edad ko sa kalendaryo. Ayoko ng relasyon na panakip butas lang o pampalipas oras. Gusto ko ng malalim, yung pang matagalan. Ang problema, torpe ako. Sobrang awkward ko sa taong gusto ko. Hindi dahil wala akong pakialam, kundi dahil hindi ko alam paano simulan. At ngayong uso na ang pakikipagkilala online, lalo akong nahuhuli sa agos. Minsan, may nagsasabi pang mayabang ako, lalo na kung may babaeng nauuna at hindi ko ma-reciprocate. Hindi dahil ayaw ko, kundi dahil naniniwala pa rin ako na lalaki ang dapat manuyo. Lalaki ang dapat mauna. Lalaki ang dapat nandiligaw. Habang tumatanda, mas tumataas ang standards ko. Hindi dahil choosy ako, kundi dahil alam ko na kung gaano kabigat ang desisyong papasukin ng isang tao sa buhay mo. Hindi ito biro. At minsan, aaminin ko, nakakatakot. Baka magkamali, baka masaktan, o mas makasakit. Kaya eto ako ngayon. Tahimik, mag-isa, pero buo. Naghihintay, hindi ng perpekto, pero ng totoo. Uy, Jack, baka matunaw yan. Ha? Sino? Kunwari ka pa. Ayan ka na naman sa daily dose of Rose mo. Ay nako, hindi ako nakatitig, no? Nakatingin lang ako sa kawalan. Sus, par, sa akin ka pa magde-deny. Ilang taon na tayo magkasama dito, par. Sa dami ng empleyadong dumaan, si Rose lang ang napagbigyan mo ng kahit anong pabor. Saan mo naman nakuha yung idea na yan? Jack, come on. Ako nga, best friend mo. Ilang beses mo na akong sinermonan sa mga delay ko. Pero si Rose, isang ngiti lang niya. Biglang okay na ang lahat. Hindi totoo yan. Hindi ako bias, no? Alam ko naman, fair ka madalas. Pero pagdating kay Rose, parang nawawala yung work ethics mo. Napapalitan ng kilig. Hindi Sadyang mas maayos lang talaga magtrabaho si Rose kumpara sa inyo. Talaga lang Eh yung last time na late niya napasa yung paperwork, biglang naging loaded daw siya kaya pinalampas mo. Eh nung ako, same reason lang naman pero parang gusto mo na akong ipa-HR. Ewan ko sa'yo. Pigilan mo nga yan. Binibigyan mo ng kulay ang simpleng bagay. Buti na lang, nako, kaibigan mo ako eh. Kung iba to, baka matagal ka ng ginisa. Jack, sorry! Mukhang hindi ko matatapos yung presentation mamaya. Ang dami ko pa kasing backlog eh. Sige, ako na bahala. Bawi ako. Promise! Sorry talaga, Jack. Oh, kita mo na? Bukas na yung presentation. Fix mo nang pinaalala sa kanya yan pero sinalo mo pa rin? Hindi mo ba narinig? Sobrang loaded na nga siya. At ikaw, hindi ba loaded din? Ayan! OT na naman po si Jack dahil ligaw tingin sa babaeng hindi niya maangkin. Wala naman akong choice, okay? Alam nating meron, Jack. Pero ikaw ang pumili niyan. Siya. Tangka na nga, Jerome. Dami kong kailangan gawin. Puro kasat-sat. Ay, sana all bulaklak katulad ni Rose. Tama si Jerome. Masakit man tanggapin. Pero totoo. Bias talaga ako pagdating kay Rose. Hindi ko rin alam kung bakit. Well, alam ko actually. Basta siya nang humingi ng pabor, parang automatic. Oo agad ako. Nawawala lahat ng prinsipyo ko. Mahina ako pagdating sa kanya. Aminado ako. Si Rose ang tipo ko. Sa ugali,
sa pakikitungo ng tao, pati sa ngiting hindi ko matanggal sa isip. Pasok siya sa lahat ng standards ko. Ang hindi ko lang matansya, may pagtingin din kaya siya sa akin. 3 taon ko na siyang gusto. 3 taon na rin akong tahimik. Nagpaparamdam sa pinaka-discreet na paraan. Yung tipong ako na lang ang laging available. Ako ang laging sumasalo sa workload niya. Kahit ako rin mismo ay maraming trabaho. Yung mga sulyap mula sa malayo. Yung simpleng ako na. Alam kong maliit lang ang chance na nararamdaman niya yon. Pero kahit papaano, umaasa pa rin ako. Na baka kahit kaunti, nararamdaman niya rin. Pero lately, ramdam ko na paikot-ikot lang. Parang wala nang patutunguhan. Nakatago pa rin ako sa likod ng mga pabor. Tahimik pa rin sa likod ng mga dahilan. Baka panahon na para kumilos. Para huwag umasa sa baka. Kasi kung hindi ko sisimulan ngayon, kailan? Oo, mahirap. Nakakatakot. Pero mas nakakatakot yung ideya na 3 taon na pala akong naghihintay nang wala naman talagang nangyayari. O ano na naman tong business proposal mo, Jack? At napa-coffee date tayo bigla. Mangako ka muna sa akin na hindi mo ako pagtatawanan. Ha? Ano yan, par? Tungkol kay Rose. Aba, aamin ka na rin? Napatay ka sa kanya? Huwag mo nga lakasan. Hindi naman patay na patay, pero oo na. Aminin ko, may gusto ko kay Rose. 3 taon na. Alam ko naman, Jack. Hinihintay lang kitang umamin. O ano ngayon ang plano mo? Yun nga. Parang yung mga simpleng diskarte ko, pabor dito. Salo doon, parang wala namang epekto. Sa kanya, trabaho lang lahat. Tingin mo ba, nararamdaman niya kahit papaano yung feelings ko para sa kanya? Par, kahit kuto, hindi makakaramdam sa ginagawa mo. Alam mo, karamihan sa babae, mas pinapahalagan yung malinaw na salita kaysa sa pakyut na gawa. Ako? Mag-confess? Hindi ko ata kaya, Jerome. Hindi ba pwedeng maramdaman na lang niya? Ang tapang mo sa trabaho pero sa pag-ibig, duwag ka. Ikaw pa rin ang bahala kung anong diskarte ang gusto mo. Pero ito ang tatandaan mo, ha? Walang mas tapat sa salitang gusto kita. Paano kung hindi niya ako gustuhin pabalik? Di hindi. At least, di ba sinubukan mo? Alam mong naging totoo ka. Alam mo na agad ang sagot. Wala kang kailangang pagsisihan dahil hindi mo sinabi. Pero hindi ba awkward yun? Paano kung maapektuhan yung trabaho namin? Yung dynamics? Jack, wala sa akin ang sagot. Nasa kanya yun. Pero kung mananahimik ka lang at paiiralin ng pagiging torpe mo, paano mo malalaman? Ewan. Ang hirap maging torpe. O ano? Plano mo pa rin bang magtago sa likod ng cubicle? O magpapatuloy kang magmukhang manyaki sa kakasilip kay Rose? Grabe ka naman. Hindi ako ganun, no? Totoo naman eh. 3 taon ka nang may feelings pero hanggang ngayon wala ka pa rin lakas ng loob. Tatantyahin ko muna, par. Ikaw bahala. Pero tandaan mo, matagal na ang 3 taon. Sige ka, baka kakahintay mo ng panahon. Sa limot ka maibabaw. Sige na, lakad na, sugod na, baka sagutin ka. Sana nga o sana. Psst, Jerome. Oh, Pakiabot mo nga tong kape kay Rose. ha? Bakit ako? Ikaw ang bumili. Ikaw ang magabot. Ayoko, naiya ako eh. Ano to? Grade school crush? Ano ang klaseng diskarte yan, Brad? Sige na, pagbigyan mo na ako. Basta, huwag mo sasabihin na sa akin galing, ha? Anong silbi niyan kung hindi mo aaminin? Akin na nga. Ikaw na nga. Sige na. Ay, naku. Oh, Rose, may nagpapabigay ng kape. Ay, wow! Sino naman? Galing kay Jack yan. Kay Jack? Oo, siya nagutos sa akin na iabot sa'yo yan. Tanungin mo na lang siya kung bakit. Ay, Jack, thank you sa pakape, ha? Anong meron? Ha? Kape? Hindi sa akin galing yan. Ha? Sabi ni Jerome... Baka niloloko ka lang nun. Kilala mo naman yun. Puro kalokohan. Tsaka, bakit naman kita bibigyan ng kape? Oo nga. Akala ko lang naman.
Sorry sa abala ha. Tanga-tanga mo, Jack. Isa na naman pagkakataon ng pinalampas mo. Oh, ano yun, Jack? May chance ka nang kausapin si Rose, sinayang mo pa. Wala naman ako sinabi. Yun nga, wala kang sinabi, Jack. Hindi mo ako wingman forever, okay? Pangit mo ka banding pag ganito. Paulit-ulit ka na lang. Hindi ko lang talaga alam, par. Paano magsimula? Ay, nako, hindi yun ang tanong. Ang tanong dyan, kailan mo sisimulan? Lumipas ang mga araw at hanggang ngayon, hindi ko pa rin magawang umamin kay Rose. Kahit pa tinutulungan na ako ni Jerome, mas lalo lang nagkakagulo ang diskarte ko. Parang bawat pagkakataong pwede ko sanang sabihin ng totoo, tinatalikuran ko. Hindi dahil wala akong nararamdaman, pero dahil mas nangingibabaw ang takot. Takot na baka sa sandaling malaman niya, matapos ang lahat. Takot na baka hindi pala ako sapat. Kaya ang naging mundo ko, mga sulyap na ayokong mahuli, kabaitan na ayokong ipagyabang, at mga regalong pilit kong itinatago sa pangalan. Wala akong lakas ng loob magsalita. Kaya isinulat ko na lang ang damdamin ko sa paraang alam kong kaya ko. Isang tasa ng kape sa umaga, paboritong tinapay sa mesa, bulaklak tuwing Biyernes, ligaw tingin, pero may konting effort. Hindi ako umaasang masuklian niya, pero ang maramdaman niya ang pagtingin ko para sa kanya, palagay ko ay sapat na. Bakit parang bakante yung mesa ni Rose? Nasaan ang lahat ng gamit niya? Hindi mo ba alam? Nag-resign na si Rose. Hindi rin malinaw sa akin kung bakit. Basta biglaan. Pero may iniwan siya para sa'yo. Ito, pinapabigay niya. Letter raw para sa'yo. Wala ba siyang ibang sinabi? Wala eh. Basta siguraduhin ko lang daw na ikaw mismo ang makakabasa niyan. Hi, Jack! Hindi na ako nakapagpaalam bago ako umalis. At siguro, mas mabuting ganito na lang. Kaya dederetsuhin ko na. Alam kong ikaw ang nagiiwan ng bulaklak sa mesa ko. Alam kong ikaw ang naglalagay ng kape tuwing umaga. Ang nagbibigay ng tinapay sa mga araw na pagod ako. At higit sa lahat, alam ko, Jack, alam kong may nararamdaman ka para sa akin. Nakakatuwa, nakaka-flatter. Dahil para sa isang katulad mong tahimik pero palaging nandyan. Ang malaman na may damdamin ka, ang sarap sanang marinig yun. Galing mismo sa'yo. Hinintay kong sabihin mo. Nagbigay ako ng maraming senyales, maraming pagkakataon. Pero sa bawat hakbang ko palapit, parang ikaw pa yung umuurong. Parang ako pa yung nakakaramdam ng pag-aalinlangan na hindi ko maintindihan. Dumating sa punto na tinanong ko yung sarili ko, asyumera ba ako? Kaya pinili ko na lang na wag nang maghintay. May dumating na oportunidad sa akin sa ibang bansa. At totoo, may isang taong dumating. Hindi siya nagpatumpik-tumpik. Hindi siya nagkubli. At sa simpleng pagtatapat niya, narinig ko yung mga salitang ilang taon kong hinintay. Mula sa'yo, may boyfriend na ako, Jack. Masaya ako. At sana, balang araw, magkaroon ka sana ng tapang na ipaglaban ng damdamin mo. Dahil sayang, Jack. Ikaw sana. Pero, salamat sa lahat. Paalam, Rose. Dear love, umalis si Rose. At kahit kailan ay hindi na niya maririnig mula sa akin ang mga katagang gusto kita. Naiwan ako sa mga katagang paano kung sinabi ko? Paano kung nilakasan ko ang loob ko? Paano kung hindi ako nabalot ng pangamba? Baka naging kami. Baka ako ang kasama niya ngayon. Baka hindi ko na lang siya iniisip tuwing tanghali at gabi dahil kapiling ko siya. Pero wala na. Kasi pinili kong manahimik. Pinili kong hindi umamin. Habang siya ay masaya na sa piling ng iba.
Ako itong naiwan. Mag-isa. Puno ng panghihinayang. Dahil torpe ako. Ang taong gusto ko, napunta sa iba. Dear Love, araw-araw sa Love Radio. May chance ka nang kausapin si Rose, sinayang mo pa. At yan ang kwento ng ating Dear Love ngayong Feel Good Tuesday. Ayan, na pinamagatang torpe na pinagbibitahan ng ating napakagwapong si Jack na nasa early 30s na, ganyan. And of course, mayroon siyang talagang minimithi, 'di ba? Talagang parang may tinitibok na siya ng kanyang puso for 3 years. Ngunit subalit, ang kanyang tinitibok na puso ay hanggang doon na lang sa tibok. Hindi umaandar. Walang pag-asenso. Diba? Pero, yun na nga. So, dahil nga sa walang girlfriend itong si Jack ha, since birth. O, diba? Virgin. Naku, pow! At hindi alam kung paano dumiskarte sa babae. At kung didiskarte man siya, nahihiya siya. Kung ano yung talino at grabe yung kanyang pagiging leader sa office, yun naman yung pagiging sunod-sunuran or pagiging so sobrang kahihiyan, hindi niya talaga maiharap, 'di ba? Yung sarili niya kay Rose, 'di ba? Nakakalorka talaga yung mga ganong eksena, hindi ba? And ayun na nga. So nag-try siya umabante, nagbibigay ng kape-kape sa lamesa o kaya bulaklak, ganyan sa lamesa. And ayun din, grabe din naman talaga, hanggang doon na lang talaga yun. Kapag lalapit na itong si Rose sa kanya, natatameme na lang siya o kaya sasabihin niya, hindi galing sa kanya yun, ganyan, diba? Ay nako, Jack, sinasayang mo yung pagkakataon dahil nga itong si Rose, naguguluhan din on her part, diba? Kasi, alam niya naman na galing sa iyo yun lahat pero bakit yung hanggang dun lang sa gesture na yun, yung bibig mo tumitiklop, 'di ba? So naguguluhan na tong si Rose, ano bang trip nito? Trip ba ako nito? Ganyan o ano, wala lang for the sake na magkaibigan, friendship lang ba ang datingan natin dito, 'di ba? Ang hirap-hirap ng ganyan. So ayun, yun na nga, nag-resign itong si Rose at nawala sa kanyang ang kanyang minamahal. Hindi ba? Sayang naman. Sayang ang tattoo. sayang na sayang talaga yon kasi pinalagpas niya na yung chance So, parang kung itong si Jack bukod sa mga gesture na ganun, nagsalita na yung bibig niya, malamang sa alamang girlfriend niya yun ngayon, ito si Rose. Wala, hindi. So, nag-resign, nakahanap ng iba, may umabante, ganyan. Again, hindi kasi to sa pag-ibig, first come, first serve. 'Di ba? Kasi kung meron kang intensyon, harangan mo na agad. Bakuran mo na agad nang sa ganun hindi pa makukuha ng iba. Kasi kung doon sa babae medyo hesitant siya kung ano yung mga pinagagagawa mo, ano bang ibig sabihin ng mga ganun mo, at ikaw wala kang masabi, hindi siya mag-a-assume, 'di ba? Nag-a-assume man siya pero nag-a-assume siya pero wait lang, ano to? 'Di ba? Ang gulo-gulo nun para sa babae, 'di ba? Kaya ayan,
So, nag-resign na nga lang din siya and nakahanap na ng panibagong pag-ibig sa ibang mukha ng lalaki. Diba? Ay, nako, Jack! Jack! Ano bang pwedeng ituro sa'yo para hindi ka maging torpe? Nakakaloka ka. Nasa 30s ka na. Baka mamaya tumanda kang binata. Dahil sa pagiging torpe mo, hindi talaga yan. Sayang naman, no? Grabe. Maayos ka naman sa trabaho mo. Maganda naman kinikita mo. You're financially stable. Pero hindi mo kayang dumeskarte. Nakakalungkot naman talaga yan. Dapat, diskarte din, diba? Ako kaya diskartehan mo, try mo. Charot. Grabe. Mapa-oo agad ako sa'yo. Pag binigyan mo lang ako ng flowers o kaya kape, ganyan. Naku, sa'yo yung galing. Huwag ka na magpakatorpe. Talagang ako na magsasabi. Tayo na. Diba? Charing, ambisyosa. Diba? Yan pa naman yung mga betchigali-wow ko talaga. Yung maayos, masipag, matalino, diba? Talagang ipupursue natin yan, diba? Why not? Coconut, diba? At yan ang ating kwento ng Dear Love ngayong Feel Good Tuesday na sana nagustuhan ninyo. Ayan, ha? Kaya naman para yan sa mga torpe dyan, galaw-galaw din pag may time, ha? So, tuloy natin ang ating kwentuhan sa Facebook page sa Love Radio Palawan at sa aking Facebook page, Mama Morena. Ako'y magbabalik mamaya hanggang alas 12 pa tayo sa radyo. So, ayan, magandang morning sa ating mga kabisyo na nakatutok ngayon dito sa ating Facebook page sa Love Radio Palawan at sa aking Facebook page, Mama Morena. Oh, diba? Para to sa mga torpe. Ganyan, diba? Huwag na kayong magpa-torpe kasi hindi nyo talaga alam. Baka mamaya, ang dami nyo ng chance na pinapalagpas. Diba? No, last week, diba, may kwento din tayong torpe. Ganyan. Yung naman, maganda yung kinalabasan. Nagkatuluyan sila, diba? At yun kasi medyo may movement ng konti, diba? At saka parang si girl din kasi, nagkaroon ng movement din, 'di ba? So, ayun, dito another torpe storya, pero ito naman hindi naging successful yung story nila. Ay, nakakalungkot naman. Kung sa akin ka lang, baka talagang magsasuccessful yung story natin in life. Charot lang kami siya. Ay, nako talaga. Pero, well. Ganun talaga, hindi natin mawawala yan sa may mga ilan-ilang lalaki. Ilan lang naman yung mga torpe. Mas marami pa rin yung grabe na sobrang kapal ng muka. Kaya tatlo minsan ng jowa. Ay, nako. Diba? Mas gugustuhin ko na yung torpe kasi for sure alam mo kung bakit, dahil yan, parang walang chance na maghanap ng iba yan, 'di ba? Kung kunwari naging kayo, 'di ba, naging torpe nga siya, what if hahanap pa ba siya na iba? Paano ba siya lalong matotorpe, 'di ba? Nakakalor ka. Unless talagang meron talagang makating babae. Sorry. Pupuso niya rin yan. But anyway, feeling ko maayos siya. In terms of, diba? Ayun lang. Ako sana, natuwa tayo sa storya. Hindi nakakatuwa, nakakalungkot yung storya natin ngayon kasi nga, yung ganyang nangyari sa ating kwento ng Dear Love. But then again, hopefully, makahanap ng pag-ibig itong si Jack. Diba? And sana natuto ka na hindi kapag may gusto ka at gusto mo nang i-pursue, i-go mo na. Huwag ka nang magpa-torpe-torpe pa. Diba? O siya, kabisyo,
Maraming salamat sa inyong pagtutok dito sa 98.3 Love Radio Palawan. And of course, sa ating kwento ng Dear Love. Because ulit magkita-kita tayo sa panibagong storya ng Dear Love. Maraming salamat sa inyo, Kabisyo! Mwah!